Habang tumatanda, maraming pagbabago ang nagaganap sa kalusugan ng katawan, partikular na sa sirkulasyon ng dugo, kalusugan ng puso, at hormonal balance. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 uri ng alak na, ayon sa mga pag-aaral, maaaring may benepisyo kung iinumin sa katamtamang dami ng mga matatanda. Ang mga inuming ito ay pinili batay sa kanilang potensyal na epekto sa cardiovascular health at reproductive function ng mga taong lampas 60 taong gulang. Mahalagang tandaan na ang pag-inom ng alak ay dapat isagawa ng responsable at laging may gabay ng propesyonal sa kalusugan. Pulang alak. Partikular na ang mga gawa mula sa ubas na may balat ay matagal nang pinag-aaralan dahil sa potensyal nitong benepisyo sa kalusugan ng puso. Isa sa mga pangunahing sangkap ng red wine ay resveratrol, isang uri ng polyphenol na matatagpuan sa balat ng pulang ubas. Ayon sa isang publikasyon mula sa Harvard Medical School 2021, ang resveratrol ay maaaring makatulong sa pagpigil ng pamumuo ng dugo platelet aggregation at sa pagpapabuti ng endothelial function na mahalaga para sa maayos na daloy ng dugo sa buong katawan. Ang maayos na sirkulasyon ng dugo ay may direktang kaugnayan hindi lamang sa kalusugan ng puso, kundi pati na rin sa kalusugan ng mga ugat at organo na konektado sa reproductive function. Sa katunayan, isang sistematikong pagsusuri mula sa International Journal of Molecular Sciences 2019 ang nagsabing ang mga antioxidant tulad ng resveratrol ay may vasodilatory effects. Ibig sabihin, ito ay tumutulong sa pagpapaluwag ng mga ugat upang mas gumanda ang daloy ng dugo. Ang ganitong epekto ay maaaring makatulong sa pagbawas ng panganib ng hypertension at erectile dysfunction sa matatandang lalaki. Bukod dito, ipinakita rin sa isang meta-analysis na isinagawa noong 2015 sa Clinical Nutrition na ang katamtamang pag-inom ng red wine hindi hihigit sa 1 baso bawat araw ay naiuugnay sa mas mababang panganib ng coronary heart disease sa mga individual na lampas 60 taong gulang. Gayunpaman, mahalaga ang salitang katamtaman. Ayon sa World Health Organization WHO, ang ligtas na dami ng pag-inom para sa matatanda ay hindi dapat lumampas sa 150 ml ng alak bawat araw para sa kababaihan at 200 ml para sa kalalakihan. At ito ay hindi dapat araw-araw kundi nasa 3 na beses lamang kada linggo upang maiwasan ang akumulasyon ng panganib sa atay at presyo ng dugo. May mga paalala rin para sa mga seniors na may kasalukuyang iniinom na gamot tulad ng antihypertensives, anticoagulants o statins. Ang alak, kabilang ang red wine, ay maaaring makipag-ugnayan sa mga gamot na ito. Kaya kinakailangang may payo mula sa doktor bago isama sa regular na pagkain. Sa kabuuan, ang red wine ay may potensyal na suportahan ang pangkalahatang kalusugan ng puso at sirkulasyon sa matatanda kapag iniinom sa kontrolado at maingat na paraan. Ang mga sangkap nitong antioxidant ay nagbibigay ng proteksyon laban sa oxidative stress na karaniwang tumataas sa pagtanda. Gayunpaman, ito ay hindi kapalit ng gamot o healthy lifestyle, bagkus ito ay isang posibleng karagdagang hakbang kung pahihintulutan ng kondisyon ng katawan at ng doktor. Champagne, isang uri ng sparkling wine na nagmula sa rehiyon ng Champagne sa France, ay hindi lamang inumin para sa selebrasyon. Ayon sa mga bagong pagsusuri, maaari rin itong magdala ng ilang positibong epekto sa kalusugan ng mga matatanda. Partikular sa aspeto ng pagpapabuti ng sirkulasyon at cognitive function. Ang champagne ay karaniwang gawa sa 3 uri ng ubas Pinot Noir, Pinot Meunier, at Chardonnay.
Lahat ay mayaman sa polyphenols, isang uri ng antioxidant compound. Sa isang pag-aaral na isinagawa ng University of Reading sa United Kingdom 2013, natuklasan na ang moderate na pag-inom ng champagne kabilang sa grupo ng sparkling wine ay nakakapagpabuti ng memory function sa mga matatandang daga na may cognitive decline. Ang polyphenols sa champagne ay pinaniniwala ang may kakayahang pasiglahin ang mga signal sa utak na nauugnay sa pag-alala at pagproseso ng impormasyon. Bagaman, kailangan pa ng mas maraming clinical trials sa tao. Ang paunang ebidensya ay nagpapakita ng potensyal na benepisyo nito sa kalusugan ng utak ng matatanda. Bukod sa epekto sa cognition, ang champagne ay may taglay ding vasodilatory effect, katulad ng ibang inuming gawa sa ubas. Ibig sabihin, nakakatulong ito sa pagpapaluwag ng blood vessels, na mahalaga sa pagdaloy ng dugo sa mga pangunahing organo, kabilang ang puso, utak, at reproductive system. Ayon sa isang artikulo mula sa American Journal of Clinical Nutrition 2011, ang moderate wine consumption ay may ugnayan sa mas mababang incidence ng hypertension at cardiovascular disease sa mga individual na higit sa 60 taong gulang. Ang isang baso ng champagne 120 ml ay karaniwang may mas mababang alcohol kumpara sa ibang alak at may mas mababang calorie content tinatayang 90-100 kcal. Ito ay maaaring maging mas ligtas na opsyon para sa mga matatandang may kontrol sa timbang o blood sugar, basta't walang kasabay na contraindications tulad ng diabetes or liver condition. Gayunpaman, may ilang paalala. Ang carbonation or bubble sa champagne ay nakakapagpabilis ng alcohol absorption sa katawan. Ayon sa isang pagsusuri mula sa Journal of Forensic and Legal Medicine 2016, mas mabilis tumaas ang blood alcohol level sa mga umiinom ng sparkling wine kumpara sa flat wine. Kahit pareho ang dami, kaya't sa mga seniors, dapat mas ingat sa dami at bilis ng pag-inom, lalo na kung may kasamang maintenance medication o mababang alcohol tolerance. Sa konklusyon, ang champagne kapag iniinom sa tamang dami at sa tamang kondisyon ng katawan ay may potensyal na magbigay ng benepisyo sa daloy ng dugo at kalusugan ng utak. Ang mga polyphenol nito ay kumikilos bilang antioxidant na maaaring protektahan ang mga ugat at mga sel ng utak mula sa oxidative stress, na karaniwang sanhi ng pagbilis ng pagtanda. Subalit tulad ng anumang inuming may alkohol, ito ay dapat inumin ng responsable, may pahintulot ng doktor, at hindi dapat ituring bilang pangunahing lunas sa anumang kondisyon medikal. Ang rosé wine ay isang uri ng alak na nasa pagitan ng red at white wine at nagtataglay ng mga katangiang maaaring maging kapaki-pakinabang para sa kalusugan ng mga matatanda. Gawa ito sa mga pulang ubas na kinuntak sa balat sa maikling panahon, dahilan kung bakit ito may mapusyaw na kulay. Ngunit nananatili ang ilang antioxidant na matatagpuan sa red wine. Dahil dito, ang rosé ay may mas banayad na lasa, ngunit may potensyal ding suportahan ang sirkulasyon ng dugo, kalusugan ng puso, at mood regulation sa mga taong nasa edad 60 pataas. Ayon sa isang pag-aaral mula sa University of Barcelona 2019, natuklasan na ang ilang uri ng rosé wines ay mayaman sa flavonoids, natural compounds na may anti-inflammatory at vasoprotective properties. Ang mga flavonoids ay kilalang tumutulong sa pagpapababa ng blood pressure at pagpapalakas ng elasticity ng blood vessels, na parehong mahalaga sa mga matatanda upang maiwasan ang komplikasyon gaya ng stroke o peripheral arterial disease. Isang mahalagang aspeto ng rosé wine ay ang mas mababang tannin content kumpara sa red wine. Ang tannin,
Bagaman may antioxidant benefits, ay maaaring magdulot ng gastrointestinal discomfort sa ilang matatanda, lalo na kung may acid reflux o irritable bowel symptoms. Kaya para sa mga individual na hindi hiyang sa red wine, ang rosé ay maaaring maging mas magaan at mas madaling tanggapin ng sistema. May mga pag-aaral rin na nagmumungkahi ng kaugnayan ng light to moderate wine intake at pababang panganib ng depressive symptoms sa matatanda. Ayon sa Journal of Gerontology Medical Sciences 2021, ang regular ngunit limitadong pag-inom ng wine, kabilang ang rosé, ay naiuugnay sa mas mababang incidence ng late-life depression, bagaman hindi ito itinuturing na paggamot. Ang epekto ng flavonoids at alcohol sa serotonin pathways ay isa sa mga posibleng mekanismo. Ngunit nangangailangan pa ng mas maraming longitudinal studies upang masiguro ang koneksyon. Pagdating sa intimacy at hormone-related health, ang tamang daloy ng dugo at kalmado ng isip ay parehong may papel. Ang mga compound sa rosé wine ay maaaring tumulong sa pagpapabuti ng mood at pagbaba ng anxiety. Ayon sa ilang observational studies, para sa mga seniors na nahihirapan sa pagtulog, stress, o pagkabahala, ang isang baso ng rosé sa hapunan ay maaaring magbigay ng banayad na sedative effect nang hindi mabigat sa tiyan o mataas sa alcohol. Sa usapin ng nutrisyon, ang isang karaniwang baso ng rosé wine 150 ml ay may humigit kumulang 120 calories, mas mababa sa karamihan ng red wines, at may alcohol content na nasa pagitan ng 11% to 13%. Kaya ito ay maaaring ituring na mas magaan para sa mga matatanda na kailangang kontrolin ang calorie intake o may sensitibong metabolismo. Gayunpaman, mahalagang paalala ang rosé wine, tulad ng ibang inuming may alcohol, ay hindi inirerekomenda para sa mga may liver disease, history ng alcohol abuse, o kasalukuyang umiinom ng gamot na kontra sa alcohol, halimbawa antidepressants, sleeping pills, o gamot sa alta presyon. Ang mga individual na may kondisyon sa kidney o electrolyte imbalance ay kailangan ding kumonsulta sa doktor bago uminom. Sa kabuuan, ang rosé wine ay maaaring maging isang opsyon para sa matatandang naghahanap ng banayad, ngunit potensyal na kapakipakinabang na inumin na tumutulong sa sirkulasyon, kalusugan ng puso, at mental well-being. Sa tamang dami at kondisyon, maaari itong isama bilang bahagi ng balanseng pamumuhay sa senior years kasama ng wastong nutrisyon, ehersisyo, at regular na konsultasyon sa propesyonal sa kalusugan. Ang tonic wine ay isang uri ng alak na karaniwang pinagyayaman ng mga halamang gamot, herbs, spices, o bitamina, at sa ilang kultura ay ginagamit bilang natural na suplemento upang mapanatili ang enerhiya at sigla ng katawan. Bagaman hindi ito laganap sa lahat ng bansa, may mga rehiyon sa Asia, Caribbean, at ilang bahagi ng Europa na gumagamit ng tonic wine para sa mga layunin ng revitalization, immune support, at reproductive health, lalo na sa mga matatanda. Isa sa mga pinakakaraniwang sangkap ng ilang tonic wine ay ginseng, isang adaptogenic herb na matagal nang pinag-aaralan dahil sa epekto nito sa enerhiya, sirkulasyon, at cognitive function. Ayon sa isang sistematikong pagsusuri sa Journal of Ginseng Research 2018, natuklasan na ang ginseng ay maaaring makatulong sa pagsasaayos ng blood pressure, pagpapabuti ng blood flow, at pagtaas ng nitric oxide levels na may direktang epekto sa vasodilation at erectile function, kapag isinama ito sa alak sa tamang dami.
ang epekto nito ay maaaring mapahusay. Bagaman kailangan ng maingat na pagsusuri para sa bawat pasyente. Bukod sa ginseng, may mga tonic wine din na naglalaman ng maca root, isang halamang gamot mula sa South America na nauugnay sa pagpapabuti ng sexual vitality sa kalalakihan at kababaihan. Sa isang clinical trial na inilathala sa Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2015, ang mga matatandang lalaki na uminom ng maca extract sa loob ng 12 linggo ay nagpakita ng pagtaas sa self-reported libido at energy levels. Gayunpaman, tandaan na ang mga benepisyong ito ay obserbasyonal at hindi dapat ipakahulugan bilang therapeutic effect. May ilan ding tonic wine na pinagyayaman ng B vitamins, iron, at herbal bitters na maaaring makatulong sa stimulating appetite, improving digestion, at addressing mild nutrient deficiencies sa matatanda. Ang ganitong uri ng fortified wine ay minsang ginagamit bilang appetite enhancer sa mga seniors na may cachexia o unintentional weight loss. Ayon sa ulat ng European Journal of Clinical Nutrition 2017. Gayunpaman, hindi lahat ng tonic wine ay may standardized content. Ang ilan ay walang malinaw na label kung gaano karami ang alcohol at active ingredients, kaya mahalagang basahin ang label at kumonsulta sa doktor bago uminom. Pagdating sa alcohol content, ang tonic wine ay kadalasang may mas mataas na alcohol 14% to 16% kaysa sa regular na table wine at may posibilidad na mas mabilis itong maabsorb kung may kasamang herbal extracts. Dahil dito, ang mga matatandang may kondisyong cardiovascular, hepatic, o metabolic ay kailangang maging maingat. Hindi rin ito inirerekomenda sa mga may kasaysayan ng arrhythmia, liver disease, o mga umiinom ng maintenance medication gaya ng warfarin o beta blockers, dahil maaaring magkaroon ng interaksyon sa pagitan ng herbal components at gamot. Isa rin sa mga hamon sa tonic wine ay ang kakulangan ng regulatory oversight sa ilang bansa, hindi tulad ng pharmaceutical products. Maraming tonic wine ang hindi dumadaan sa mahigpit na pagsusuri para sa dosage at long-term safety. Kaya, kahit may ilang positibong anecdotal reports o preliminary studies, hindi pa sapat ang ebidensya upang irekomenda ito bilang regular na bahagi ng senior nutrition. Sa pangkalahatan, ang tonic wine ay maaaring magkaroon ng benepisyo sa circulatory health, energy support, at sexual vitality. Ngunit ang mga ito ay dapat tingnan bilang complementary at hindi kapalit ng medikal na paggamot. Kung isa sa alang-alang, dapat itong gawin sa ilalim ng gabay ng propesyonal sa kalusugan, na isa sa alang-alang ang kasalukuyang kondisyon ng katawan, kasaysayan ng kalusugan, at mga iniinom na gamot. Para sa mga matatanda na nagnanais subukan ito, mahalagang pumili lamang ng produkto na may malinaw na label, kontroladong ingredients, at legal na rehistro, at huwag lalampas sa 100-150 ml kada pag-inom. Hindi hihigit sa 2-3 beses bawat linggo. Sa ganitong paraan, maaaring ma-maximize ang potensyal na benepisyo habang nababawasan ang panganib ng komplikasyon. Ang mead o tinatawag ding honey wine ay isang uri ng inuming alkoholikong gawa sa fermented honey, tubig, at kung minsan ay may halong halamang gamot or spices. Isa ito sa pinakamatandang inumin sa kasaysayan ng tao. Ginagamit hindi lamang bilang pampalakas ng katawan, kundi bilang bahagi rin ng mga ritual sa kalusugan at fertility sa iba't ibang sinaunang kultura. Sa mga matatandang may interes sa alternatibong uri ng alak na may potensyal na benepisyo sa sirkulasyon, panunaw, at hormonal balance, ang mead ay isang opsyon na maaaring ikonsidera
kung iinumin sa tamang dami at may tamang kondisyon ng katawan. Ang pangunahing sangkap ng mead, pulot o honey, ay natural na may taglay na phenolic compounds at antioxidants. Ayon sa isang pagsusuri sa Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2020, ang honey ay may epekto sa pagsugpo ng oxidative stress, isang salik na kaugnay ng pagtanda, atherosclerosis, at cognitive decline. Kapag isinailalim sa fermentation, ang mead ay pinaniniwala ang maaaring mapanatili ang ilan sa mga antioxidant properties ng pulot. Bagaman may bahagyang pagbabago sa komposisyon depende sa uri ng fermentation at dami ng alkohol. Isang interesanteng aspeto ng mead ay ang probiotic content nito kapag hindi ito masyadong na-pasteurize o kung tinatawag na raw mead. Ang mga naturang produkto ay maaaring maglaman ng lactic acid bacteria na ayon sa mga pag-aaral, gaya ng inilathala sa Frontiers in Aging Neuroscience 2021, ay may koneksyon sa gut-brain axis, isang mekanismo na nagpapakita kung paanong ang kalusugan ng bituka ay maaaring makaapekto sa mood, cognition, at even hormonal regulation para sa mga seniors na may problema sa panunaw, bloating, o hindi regular na pagdumi. Ang mga probiotic component ng mead ay maaaring makatulong sa digestive function. Bukod dito, may ilang anecdotal evidence na ang mead, lalo na kung hinaluan ng halamang gamot gaya ng damiana o cinnamon, ay ginagamit sa mga tradisyonal na sistema bilang mild aphrodisiac. Bagaman wala pang sapat na randomized controlled trials upang kumpirmahin ang epekto nito sa reproductive function ng matatanda. Ang mga sangkap tulad ng honey at herbal infusions ay pinaniniwala ang maaaring magpabuti ng blood flow at general vitality kung walang contraindications. Sa ganitong konteksto, ang mead ay kinikilala sa ilang kultura bilang bahagi ng holistic approach sa kalusugan ng mas nakatatanda. Sa usapin ng alcohol content, ang mead ay karaniwang may alcohol na nasa pagitan ng 10% hanggang 14%, depende sa estilo at dami ng honey na ginamit. Ang tamis nito ay maaaring mag-iba mula dry hanggang dessert level, kaya hindi ito inirerekomenda para sa mga seniors na may diabetes o kailangang magbawas ng sugar intake, maliban kung pipili ng dry mead na may mababang residual sugar. Ayon sa Journal of Food Composition and Analysis 2019, ang ilang uri ng mead ay may sugar content na maaaring lumampas sa 20 gramo bawat 150 ml. Kaya mahalagang basahin ang label ng mabuti bago uminom. Para sa mga individual na sensitibo sa alkohol o kasalukuyang umiinom ng gamot para sa atay, presyo ng dugo o mental health, ang mead, tulad ng iba pang inuming may alkohol, ay kailangang ikonsidera ng maingat. Wala pang sapat na ebidensyang pang-agham upang irekomenda ito bilang alternatibong paggamot para sa anumang partikular na kondisyon. Kaya ang pagkonsulta sa doktor ay nananatiling mahalaga bago ito isama sa regular na pagkain. Sa kabuuan, ang mead ay isang tradisyonal na inuming may nutritional at functional interest na maaaring maging kaaya-ayang opsyon para sa mga matatandang naghahanap ng bago ngunit makasaysayang uri ng alak. Sa tamang dami, halimbawa, hindi hihigit sa 100-120 mmRm sa isang upuan at hindi araw-araw. Ito ay maaaring makadagdag sa karanasan sa pagkain at posibleng sa kalusugan ng panunaw at sirkulasyon. Gayunpaman, ang mead ay dapat tratuhin bilang supplementary indulgence at hindi kapalit ng balanseng dieta, gamot, o ehersisyo. Ang tamang uri ng alak
Kapag iniinom ng may sapat na kaalaman at pag-iingat, ay maaaring maging bahagi ng maingat ngunit aktibong pamumuhay ng mga nasa edad 60 pataas. Tulad ng tinalakay sa video na ito, may ilang uri ng alak gaya ng red wine, champagne, rosé, tonic wine, at mead na ipinapakita sa mga pag-aaral na maaaring makatulong sa sirkulasyon ng dugo, kalusugan ng puso, at maging sa mental at reproductive function ng mga matatanda. Gayunpaman, hindi ito rekomendasyon para sa pangkalahatang populasyon at ang bawat senior ay may kanya-kanyang kondisyon sa kalusugan, gamot na iniinom, at tolerance sa alkohol. Kaya mahalagang kumonsulta muna sa inyong doktor o dietitian bago isama ang anumang uri ng alak sa inyong regular na dieta. Bukod dito, ang pag-inom ay dapat palaging nasa loob ng ligtas na hangganan, hindi araw-araw, hindi sobra, at hindi bilang kapalit ng wastong nutrisyon, ehersisyo, o medikal na pangangalaga. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, paki-like ang video, mag-subscribe sa aming channel, at isi-share ito sa mga kapamilya o kaibigan na maaring makinabang. I-comment din sa ibaba kung alin sa mga nabanggit na uri ng alak ang bago sa inyo o nais ninyong subukan. Maraming salamat sa panonood at samahan niyo kami muli sa susunod na episode para sa higit pang siyentipikong kaalaman sa kalusugan ng seniors